Hello guys, this is Coach Mary again. As I promise you, as they requested, okay, pag-uusapan natin ngayon ang mga 8 paraan kung bakit natatanggal tayo sa opisina. Bigla kang pinatawag sa admin. O kaya naman, bigla kang kinausap ng boss mo mag-isa. O bigla kayo ng-coffee. Okay, masamang senyales yan. Okay, o kaya naman, after the team building, nagkaroon ng malawakang meeting. Okay, so 3 lang yan ha. Patawag ka ng boss mo, mag-coffee break kayo ng immediate supervisor mo, or magkaroon ng malawakang general meeting. Okay? Para sa mga rules and regulation. So, ang trabaho natin, minsan, ito ang bread and butter natin. Dito tayo kumukuha ng pagkain araw-araw. Dito tayo kumukuha ng mga tuition ng mga anak natin. Dito tayo bumibili ng papabeauty natin. Dito tayo nakakapamalagay. Dapat lang mahalin natin yung work natin. Ang number 1 source dyan, bakit natatanggal? Bigla ka na lang nawawala. Bigla ka na lang i-explode. Para kay PBB. Okay? Kay Big Brother. Bigla kang naiibig. Okay, so eto na guys ha. For more details, pumunta kayo or mag-search kayo sa DOLE or Department of Employment Department of Labor and Employment. Okay, so eto ang 8 reasons kung bakit tinanggal ang isang tao sa trabaho. Okay, number 1, gossip. If you are a source of conflict, pinagmumulan ka ba ng away, hindi galing sa'yo, nag-comment ka, nakarating doon sa tao, nagsumbong yung tao, hindi ka pinansin ng admin, naglagay ang tao para kumausap sa'yo na i-record ang conversation, audio o video na may sinabi ka na mali tungkol sa isang tao at ang tao ay hindi makatulong, hindi makakain, nagkulong sa kwarto, ayaw magtrabaho. Source ka na ng kanyang mental issues. Ibig sabihin, yung performance niya naapektuhan na sa kanyang task. At nagkataon na yung taong yun ay merong mahalagang papel sa isang malaking proyekto. Okay. So, alam nyo ba, ang sabi-sabi at maliliit na comment ay malayo ang nararating. Ikaw ang source, pero pagdating sa ika-8, ika-7, ika-5 tao, may dagdag bawas na. At ang masama nito, ikaw ang main source. So, sino matatanggal? Ikaw. Okay, number 2. Bago tayo pumunta sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. Ang unang gagawin ng boss sa'yo ay verbal apprehension. Hoy! Girl! Tama na yung mga side comment mo. Tama na yung mga parinig mo, ha? Tama na yung mga masasamang na mga salita against each other. Verbal apprehension. Number 2. Okay. Ito ay number 2. Written warning. Punta ka sa opisina at pumirma ka. Okay? Pumirma ka na ikaw ay winawarning ka ng administration ng company o ng pinagtatrabahuan mo dahil ikaw ay may reklamo sa'yo. Siyempre, nagreklamo, confidential yun. Hindi na pwede sabihin ang pangalan niya. Hindi na rin pwede sabihin ng grupo na nagreklamo sa'yo dahil nagkaroon na sila ng source at nagkaroon ng ebidensya. Okay, 3rd warning. Ito na yung triad meeting. Ipapatawag ka ng boss mo, kasama ng supervisor mo at ng manager mo, o kung hindi available ang manager mo, malamang ang may-ari ng company. Okay, so magkakaroon ng discussion. Kayong 3, kaya nga triad, di ba? 3. So, ibig sabihin nun, bakit nangyari, ano ang nangyari, at ano ang impact ng nangyari. Sasabihin sa'yo ng boss mo o ng may-ari ng company kung ano yung impact na ginawa mo sa company. Okay? So, hilay-hilay lang. Okay, number 2, disrespect.
common knowledge naman yan. Sa bata pa lang, elementary, high school, college, tinuturuan na tayo ng values education. Kailangan na alamin natin kung ano yung hindi dapat at dapat. Ang mga good manners and right conduct. Hindi pwede na umusta ka na parang nasa bahay ka lang. Kailangan pag nasa public area ka, nasa jeepney, nasa bus, nasa kotse ng ibang tao, nasa restaurant, umayos ka. Lalo na kung naka-uniform ka. Okay, alam mo ba na sa uniform mo pa lang, pwede mo ikatanggal sa trabaho kung ikaw ay nagwala sa labas at loob ng opisina. Okay, number 3. Cloud seeker. Yun bang nagtatayo ka ng fans club mo? Tapos pag may umawi sa membro mo, ay aawayin yung lahat. Para ka may sorority group. Kumbaga ikaw ay queen bee. Lahat na sabihin mo ay ginagawa nila. Hindi naman ikaw ang boss. O kaya, hindi natin kailangan ng clown. Ang clown at ang pagpapatawa na may nasasaktan ng ibang tao ay ginagawa sa comedy bar. Hindi sa opisina. Okay. Next, punctuality. Number 1 ito. Sa first 3 months sa employment mo, kung ikaw ay puro absent, boss, sorry late. Yung anak ko ganito. Yung misis ko ganito. Ay, boss, wala. Puro ka absent. Okay, no excuses. Sa first 3 months mo ng employment, kung ikaw ay may absent na 3 to 5 days, within 90 days, tsugi ka na. Lalo na kung ikaw ay call center agent, sales clerk, importante yan, na meron kayong shifting. Shift ka pang umaga, ikaw ba ay opening, closing, or graveyard shift? Okay, next. Mental issue, Diyos ko, ang dami mo problema sa katawan. Konting galaw lang sa'yo, nagre-react ka. At hindi lang yun ha, naliligaw ka na mamaya ka pa. Oh my goodness. Okay. Number 6 is subordination. Feeling close kay boss, sip-sip, at kung makapag-advise, akala mo CEO ng company, hello, gising-gising, ate, kuya, baka naman insubordination na ang kaso mo. Ito yung kung makapag, comment ka, or baka pula ka, at nasa loob pa ng maraming tao, nasa loob ng opisina na maraming nakakanin, na akala mo, mas magaling ka sa boss mo. Ang tawag doon ay insubordination. Huwag mo papakailaman ang mga function ng ibang tao. Mag-focus ka sa function mo. Natapos mo ba yung work mo? At kung natapos mo, manahimik ka. Huwag mo pakailaman ang task ng iba para hindi ka makasuhan ng insubordination. Okay, yung pagpapababa ng kamalian ng isang tao o personalidad ng isang tao sa harap ng maraming tao o sa loob ng tao kasi boss, ganito yan eh. Ganito, nagkakaroon ng blaming. Tandaan mo ha, if you are not the solution to a problem, you are part of the problem. Okay? Let them solve. Let them do their task. Hindi ka si Batman at hindi ka rin si Wonder Woman. Okay. Personal issues. Kulento mo na lahat sa kanila. Na para bang meron kayong retreat sa isang island, kulento mo lahat sa kanila ang pagka-broken hearted mo, ang iyong asawa na maraming babae, yung anak mo na masyadong spot. Yung mga personal matters na yan, depende yan sa tao at depende sa lugar. Okay, huwag tayong mag-seek ng approval sa opisina dahil ang opisina at ang mga nakafocus yan doon sa proyekto o doon sa task. Ano ba ang objective mo ngayong araw na to? Doon ka mag-focus. Okay. So kung may personal issue ka, katulad ng nakaagaw ka ng asawa, boom! Tsugi. Okay, last but not the least, bad tenureship. Nako, napakabuli mo. Dahil matagal ka sa kopala, ang taas ng sukay mo. Nasasagli lahat sila tuwing dumadaan ka. At nagtayo ka ng grupo na para bang pag may kumalaban sa'yo, patay lahat sila. Dahil ikaw ay, matagal na kasi ako dito. Ako ay 19 kopong-kopong pa. Kaya wag mo kong ibubuli. Walang ganyan, manang, lola, lolo. Kung tama ang function mo, tandaan, be nice.